tumagilid matapos makabanggaan ang isang van sa C5 Eastwood sa Quezon City. Sa tindi ng banggaan, nagkayupi-yupi ang van. Pahirapan ang paglabas sa nasa 10 sakay nito. Nagkalat naman sa kalsada ang mga kargang buhangin ng truck. Ang iba pang detalye sa disgrasya na yan maya-maya dito sa Frontline sa umaga. Ngayong August 21, kasama ang buong persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Mag-asawang senior citizen, patay matapos matrap sa lusulog nilang bahay sa Marikina. Lalaking nahuli sa bypass sa Maynila, estudyante pala ng mga estudyante rin daw ang parokyano. Pangulong Bongbong Marcos Jr. may banta na sa lahat ng mga tumulong para makalabas ng Pilipinas si ex-mayor Alice Guo. Ikalawang bahagi ng toll hike sa South Luzon Expressway, epektibo na. Pagkamatay at pagkamartir ni dating Senador Ninoy Aquino, ginugunita ngayong araw. At Taylor Swift, may surprise music video drop para sa kanta niyang I Can Do It With a Broken Heart. Maagang disgrasya ang bumungad sa mga motorista sa may C5 Eastwood northbound sa Quezon City kaninang madaling araw. Diyan kasi nagbanggaan ang isang truck at van kung saan tumagilid pa ang truck at nadaganan ang mga sakay ng van. Humambalang na nga ang mga sasakyan, kumalat pa ang kargang buhangin ng truck kaya't bumigat ang traffic sa lugar. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, sa mga oras na ito, kamusta ang sitwasyon dyan? Ruth, sa ngayon nga, tulong-tulong ang mga tauhan ng MMDA at DPWH sa paglilinis dito sa mga naiwang kalat. Yan ay matapos mabangga at madaganan ng isang truck ang isang van kaninang madaling araw. Sa kuha nga ng CCTV kaninang alas 5 ng umaga, makikita ang truck na ito na paliko ng iwasan ng isang motorsiklo. Pero nabangga nito ang L300 van na nakasalubong nito. Nawala ng balanse at tuluyang tumagilid ang truck. Nadaganan nito ang van na may 10 ang sakay. Naging pahirapan ang pag-rescue sa mga biktima dahil yuping-yupi ang kanilang sasakyan. Nakuha rin ng mga rescuer ang mga biktima at agad na isinugod sa ospital. Galing umanong Rizal ang truck at maghahatid sana ng semento sa Santa Rosa, Laguna. Ang van naman, pauwi na sa Marikina. Ruth, kanina nga medyo talagang matindi ang nagdulot na traffic ng nangyaring aksidente. 2 lane dito sa northbound ang okupado kanina. Pero ngayon, sa makikita naman natin medyo passable na yan. Pero paalala pa rin natin sa ating mga kapatid na kung maaari ay maghanap ng alternatibong ruta para makaiwas na rin sa hassle ng daloy ng trapiko. At yan ang latest mula dito sa Quezon City. Ruth? Maraming salamat, Ian Suyu. Mahigit 20 pamilya naman ang nawala ng tahanan matapos ang sunog sa Marikina kaninang madaling araw. Patay ang isang mag-asawang senior matapos matrap sa kanilang bahay. Nasa frontline ang balitang yan, si Hannibal Talete. Kaya lang parang ang pangit ng pagka wala nilang parehas. Ayun ang pinakamasakit talaga, ang sakit-sakit. Labis ang hinagpis ng magkakapatid na yan matapos masawi ang kanilang mga magulang kaninang hating gabi. Natrap kasi ang mag-asawang senior na sina Angel at Adelina Ereño sa nasunog nilang bahay sa Champaca 2, Barangay Fortune, Marikina. Kwento ng anak nilang si Armando, lumabas siya ng bahay para sana bumili ng pagkain. Pero pagbalik niya, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Nakita ko po na nasusunog na po yung bahay namin. Naiwan po ang magulang ko po. Hindi ko na po nagawang matulungan para kasi umaharap na po sa akin yun apoy. Kwento ng isa pang nasunugan, kahimbingan na kanilang tulog nang makarinig sila ng sigawan. Yung natutulog po kami ng pamilya ko po, may sumisigaw na sunog-sunog. Ngayon, pagbukas ko po ng bintana po sa kabila, ngayon, nakikita ko na susunog yung 2 kwarto ng matanda. Ngayon, yung malakas na kinuha ko yung hose namin para kahit papaano mabawasan man lang yung sunog dun sa kabila.
Sinubukan din ni Marcelino na apulahin ng apoy pero hindi na ito kinaya. Nagtamo pa siya ng paso sa braso habang inililikas ang kanyang pamilya. Inabot ng 1 oras sa mga bumbero bago naapula ang sunog pasado 1:30. Patay naman ang mag-asawang Erenyo na matagpuan ng mga bumbero. Ayon dun sa BAP natin na rumisponde, kumpirmado, na-trap sa loob ng CR yung 2 senior citizen natin. Ayon sa mga Bureau of Fire Protection, 17 bahay ang naabo. Karamihan sa mga ito, gawa sa light materials. 23 pamilya ang apektado. Ayon sa barangay, nakahanda silang tulungan ng mga nasunugan. Naka-prepare na yung ating BSWDO para magbigay ng initial na tulong dito sa mga biktima ng sunog at tutulungan naman po natin yung mga na biktima. Iniimbestigahan na ng Marikina BFP ang sanhi ng sunog at ang halaga ng natupok ng mga ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa Maynila naman, arestado sa buy bust ang isang estudyanteng nagtutulak umano ng droga at ang mga parokyano niya, mga kapwa estudyante. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kulungan ang bagsak ng lalaking yan matapos mahuli sa isang buy bust operation na ikinasa ng mga pulis kahapon na umaga sa Sampaloc, Maynila. Kinilala ang sospek na si Bala, 18 anyos. Nakuha mula kay Elias Bala ang nasa 150 gramo ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga yan ng higit 1 milyong piso. Matagal din itong sinubaybayan ng mga operatiba natin ng Station 14 kung saan nga almost a month nilang sinurveillance ito at nagkaroon sila ng test buy dito sa ating suspect. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na estudyante pala si Elias Bala sa isa sa mga universidad dito sa Sampaloc. Ilan sa mga parokyano niya ay mga estudyante rin sa University Belt. Itinanggi naman ni Elias Bala ang mga paratang. Hindi raw siya nagbebenta o gumagamit ng illegal na droga. Hindi po sir, kahit drug test pa. Nasa kustodiya ngayon ng Barbosa Police Station si Bala na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, pinatutugis na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kasabwat sa pagtakas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Nauna nang pinakansela ng palasyo ang pasaporte ng magkakapatid na Guo at kasabwat umano nila sa pogo na si Cassandra Ong. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi raw hahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi maparusahan ang mga kasabwat sa pagtakas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na tutugisin at isisiwalat niya ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. May ginagawa na raw na investigasyon at tiniyak niyang masususpinde at mananagot sa batas ang lahat ng responsable. Giit pa niya, wala raw lugar sa gobyerno ang sinumang inuuna ang pansariling interes kaysa pagsilbihan ng taong bayan. Sa ngayon, palaisipan pa rin kung paano nakalabas ng bansa si Guo nang hindi namamalayan ng Bureau of Immigration. Base sa monitoring nila, huling namataan ng dating alkalde na bumiyahe pa Indonesia. Para hindi na makalayo pa, formal nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice para ipakansela ang passport ni Alice Guo. Kasama ring pinapakansela ang passport ng kanyang mga kapatid na sina Wesley at Sheila Leal Guo. Pati ang passport ni Cassandra Ong na konektado rin sa Pogo. Binalaan naman ni Justice Secretary Boying Remulla ang mga taga-BI na posibleng kasabwat sa pagtakas ni Guo. Panawagan niya, umami na at sabihin ang totoo kaysa siya pa raw ang makahuli sa mga ito. Nanindigan naman ng abogado ni Guo na hindi pa umaalis ang dating alkalde. Pero para magkaalaman, personal na humarap sa DOJ kahapon ng abogadong si Attorney Elmer Galicia na nakakita raw kay Guo noon lang nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Galicia, sa law firm niya sa San Jose del Monte, Bulacan, pumunta ang dating alkalde noong Miyerkules, August 14, para manumpa at magpanotaryo ng kanyang counter affidavit. Kinumpirma rin ng Provincial Prosecutor ng Bulacan ang pag-uusap ni na Attorney Galicia at Guo. Nakausap sila ni Alice Guo dun sa baba ng kanyang opisina, nakita niya. At nagpresenta ng driver's license supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter affidavit which was due to be submitted to the DOJ for preliminary investigation. Ayon naman sa NBI, mabigat ang pwedeng parusa sa isang abogado kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Kung madisbar ka or masuspend ka, depende sa sitwasyon. But we will
summon or subpoena Atty. Galicia kung he is still telling the truth. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naging mainit naman ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Risa Ontiveros sa pagdinig tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Nagtanong si Ontiveros tungkol sa 10 milyong pisong pondong ilalaan ng OVP sa children's book na Isang Kaibigan. Sinulat yan ni Bibi Sara at ipamimigay sa mga bata. Pero ang tanong ni Ontiveros, minasama ng bise at tinawag niyang pamumulitika. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Mismong si VP Sara ang nag-ungkat ng kwentong politika sa pagdinig. Binanggit niya na humingi raw ng tulong sa kanya si Ontiveros nang tumakbo siya noong 2016 bilang senador. Sa huli, sinagot ni VP Sara ang tanong tungkol sa libro niya nang mamagitan na si Finance Committee Chairperson Grace Poe. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Nagkagirian din sa pagdinig ng Senado kahapon sina DILG Secretary Benhur Abalos at ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa gitna kasi ng pagdinig kaugnay sa umano'y overkill na paghahain ng arrest warrant laban kay Kibuloy sa Davao, binasa ni Abalos ang testimonya ng babaeng nakaranas umano ng sexual abuse mula kay Kibuloy. Pinalmahal yan ng abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion dahil hindi raw ito kasama sa agenda. Kinwestiyon din niya si Abalos kaugnay ng 10 million pesos na reward money na tinanggap ng DILG para tugisin ang puganteng pastor. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. This is even made graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law. Ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni 5. Wala. Sa ngayon, hindi pa rin mahagilap ang kinaroroonan ni Kibuloy na nahaharap sa kasong human trafficking at child and sexual abuse. Nilinaw naman ng Department of Justice na walang iligal sa pagtanggap ng DILG ng reward money. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Pumayag na ang Pilipinas na dito iproseso ang mga papeles ng ilang Afghan refugees na dadalhin sa Amerika. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkasundo na ang Pilipinas at US government na dito muna papuntahin ang limitadong bilang ng Afghan nationals para ito sa pagproseso ng kanilang special immigrant visa bago sila dalhin sa Amerika. Paglilinaw ng DFA, Amerika ang aako sa lahat ng gastusin ng mga refugee gaya ng pagkain at tirahan. Base sa ulat, posibleng umabot sa humigit-kumulang 300 ang darating na refugees. Pero lahat sila isasailalim sa verification ng US government bago dalhin sa Pilipinas.
Sinurong man ng palasyo ang special non-working holiday sa Biyernes, ngayong araw pa rin ginugunita ang Ninoy Aquino Day. Kabilang sa nakalinyang mga aktibidad ngayong umaga ang misa na idaraos sa Baluarte ng mga Aquino sa Concepcion, Tarlac. May gagawin ding wreath laying at film viewing doon. Bukod pa yan sa exhibit sa Aquino Museum sa Tarlac City. Meron ding misa ang mga supporter ni Ninoy sa kanyang libingan sa Manila Memorial Park ngayong alas 10 ng umaga. August 21, 1983 nang barilin si Aquino sa tarmac ng nooy Manila International Airport. Pababa siya ng eroplano na galing ng Amerika nang barilin sa ulo. Bukod kay Aquino, napatay naman ang sinasabing gunman na si Rolando Galman. Ang MMDA naman sinuspindi ang number coding sa Biyernes para sa Ninoy Aquino Day. Wala ring coding sa Lunes, August 26, para sa paggunita naman ng Araw ng Mga Bayani. Sa ibang balita, mas mahal na ang singil sa toll sa mga motoristang dadaan sa South Luzon Expressway o SLEX. Inaprubahan kasi ng Toll Regulatory Board ang ikalawang tranche o bahagi ng toll hike pagpasok ng Agosto. Nagsimula ang pagpapatupad ng dagdag toll noong Lunes. Para sa mga motoristang babiyahe mula Alabang hanggang Calamba, may patong ng 10 pesos para sa Class 1 vehicles o yung maliliit na sasakyan. 20 pesos naman ang dagdag para sa Class 2 vehicles gaya ng mga bus at 30 pesos naman para sa malalaking truck. Pagdating sa Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, 2 pesos naman ang toll hike para sa Class 1, 6 pesos sa Class 2 at 8 pesos sa Class 3 vehicles. Mga kapatid, sa lagay naman ng panahon ngayong araw, magiging mainit sa malaking bahagi ng bansa dahil sa paghina ng habagat. Malaking bahagi ng Pilipinas ang makakaranas ng mainit na panahon, lalo sa Luzon, pero may tsansa pa rin ng pag-ulan pagdating ng hapon o gabi, dulot ng localized thunderstorms. Magdadala naman ng pulupulong pag-ulan ang easterlies sa Eastern Visayas, Caraga at Davao. Nakalabas naman ng Philippine Area of Responsibility na o PAR ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Wala pa rin itong direktang epekto sa panahon ng bansa. Susunod, 2 motorsiklo nagbanggaan sa EDSA. Sa Pulse Video, bata sa Rizal, tinadtad ng saksak ng kanyang kapitbahay. At silipin ang bagong music video ng Grammy Award-winning singer na si Taylor Swift. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Malubha ngayon ang lagay ng isang batang lalaki matapos siyang tadtarin ng saksak sa Taytay, Rizal. Ang krimen nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang 18 anyos na si alias Mika sa harap ng isang tricycle sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal, mag-aalas 11 ng umaga. Maya-maya, tumambay siya sa gilid na tila nag-aabang ng daraan. Sakto namang naglalakad ang 10 taong gulang na estudyanteng si alias Archie na pauwi sa kanilang bahay na ilang metro na lang ang layo sa lugar. Maya-maya, biglang pwesto ni alias Mika sa likod ni alias Archie at saka inundayan nang paulit-ulit na saksak ang estudyante. Bumagsak na ang bata at pilit sinasalag ang mga tama pero hindi pa rin tumitigil ang babae. May pagkakataong huminto siya, tumingin sa paligid at bumalik ulit sa pananaksak sa bata. Isang rider ng motorsiklo ang napadaan at sinita ang babae. Dito lang napatayo si alias Mika. Nang dumating ang iba pang residente, itinuro ng babae ang nakabulagtang biktima. Unti-unti namang lumayo si alias Mika na para bang walang nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, makikitang tumakbo na ang ina ng biktima para kargahin at dalhin sa ospital ang sinaksak na anak. Nagtamo ng 22 tama sa iba't ibang parte ng katawan ng estudyante. Himala namang nakaligtas ang bata na stable na ang kondisyon. Karamihan naman ay shallow, mga mabababaw lang. Pero siyempre kahit pa mababaw yung mga saksak na yun, ay yun nga, kawawa din dahil bata po itong biktima.
Ayon sa Taytay Police, hindi maipaliwanag ni alias Mika kung bakit niya pinagsasaksak ang bata na kapitbahay din pala niya. Tulala at nakakaranas daw ng depression ang nanaksak na babae na iniwan pala ng kanyang mga magulang. Itong suspect na babae is iniwan siya ng kanyang mga magulang sa poder ng kanyang lolo nung siya'y maliit pa lamang. So parang merong nakitaan na problema yung bata. Bagamat magkapit-bahay, hindi raw magkakilala si alias Mika at ang bata. Kaya wala raw nakikitang motibo ang pamilya ng biktima para saksakin ito. Sinampanan ng kasong frustrated murder ang suspect at nakakulong na ngayon sa Taytay Municipal Jail. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Quezon City, 38 beses namang sinaksak ng dalawang lalaki ang katrabaho nila. Depensa ng nahuling suspect, inunahan lang daw niya ang biktima na nagbanta raw na papatayin siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Bakas pa ang dugo sa katawan ng lalaking yan nang arestuhin ng mga otoridad sa hot pursuit operation sa Barangay Commonwealth, Quezon City kagabi. Tinugis ang lalaki na isa raw sa dalawang suspect sa pananaksak sa katrabaho nilang construction worker sa Barangay Batasan Hills. Natunto ng suspect na si alias Kenneth sa tulong ng isang nakakita sa krimen. Ayon sa mga pulis, nagiinuman ang magkapatid na suspect kasama ang isa pa nilang katrabaho bago mangyari ang krimen. Nasa second floor sila at bigla na lang bumaba itong dalawang magkapatid at doon sa first floor may narinig siya na sumigaw itong biktima na humingi ng tulong dahil siya ay pinagsasaksak. Naabutan naman ng rumespondeng taga-barangay na naliligo sa sariling dugo ang biktima at naghihingalo habang nakasandal sa pader. Bakas din daw ang dami ng tama ng saksak na tinamo ng biktima. Gumalaw po siya, yung tinapig ko, tapos parang umiiling na lang po dahil na sabi niya masakit. Agad nilang isinugod sa ospital ang 25 anyos na biktima pero kalaunay binawian rin siya ng buhay. Na-recover ang mga kitchen knife na ginamit sa krimen. Base sa paunang investigasyon, tinadtad ng 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Aminado naman si alias Kenneth sa pananaksak. Nagawa niya raw ito dahil may alitan sila ng biktima at pinagbantaan pa raw siya nito. Balitan po kami. Ano po yung sinabi niya sa inyong masamang salita? Papatayin daw po niya ako eh. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District si alias Kenneth. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang suspect. Mahaharap ang dalawa sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Dalawa ang sugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa EDSA Ortigas flyover kaninang madaling araw. Kabilang sa nasugatan ang rider ng isang motor at babaeng angkas ng isa pa. Ayon sa sugatang rider, bigla na lang pumasok sa dinaraanan niyang lane ang isa pang motor kaya niya ito nabangga. Aminado naman ang isa pang rider na nalito raw siya sa direksyon pag-akyat ng flyover. Dinala na sa ospital ang mga sugatan. Kinausap na rin ng mga kawani ng Traffic Bureau ang mga rider para sa investigasyon. Tinangkang patayin ang isang konsehal ng Tambangan sa San Miguel, Bulacan. Base sa investigasyon, nagpanggap na uuba ang mga sospek sa commercial space ni Councilor Richard De La Cruz. Ilang saglit pa'y bumunot ng baril ang gunman at pinaputukan ng konsehal. Maswerte namang nakaiwas ang biktima, pero mabilis nakasibat ang riding in tandem. Inaalam na ang motibo sa pamamaril. Dalawang barangay chairman naman ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Central Mindanao. Unang tinambangan ng mga di pa nakikilalang salarin si Barangay Bulibod Chairman Ismael Mustafa sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dead on the spot si Mustafa at kanyang asawa na kasama niyang naglalakad noon. Pinagbabaril din si Barangay Lagilayan Chairman Amado Serra Jr. sa Isulan, Sultan Kudarat. Pauwi ang kapitan mula sa palengke nang biglang tambangan ng mga salarin na sakay ng motorsiklo. Pinaghahanap pa rin ang mga salarin sa pamamaril. Susunod, rain or shine, Elasto Painters tinambakan ang Blackwater Bossing sa kanilang unang laro sa PBA Governors Cup. Taylor Swift may sorpresang music video para sa kanyang fans. At viral ngayon, isang grupong sinabayan ng kanta ang pagbalot sa kanilang tirang pagkain.
Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. I Can Do It With a Broken Heart. Yan ang pinatunayan ni Taylor Swift sa bagong music video na sorpresa niya sa Swifties sa London. Dito ibinahagi ni Taylor ang behind-the-scenes moments niya sa The Eras Tour. Kasama niya ang pagsakay niya sa loob ng isang cleaning cart na ginagamit para patago siyang maihatid sa stage. Pinasilip niya rin ang ilang rehearsal videos kasama ang kanyang backup dancers, pati ang ilang kuha ng concert mula sa POV ng staff backstage. Sinulat ni Taylor ang kantang I Can Do It With a Broken Heart tungkol sa kanyang mga karanasan sa tour kasunod ng breakup nila ng longtime boyfriend na si Joe Alwyn noong nakaraang taon. Sinambakan ng Rain or Shine ang Lasso Painters ang Blackwater Bossing sa unang laro nila sa PBA Governors Cup. Tuluyang kumawala ang Rain or Shine sa third quarter tungo sa panalo 110-97. Nagpakitang gilas si import Aaron Fuller sa kanyang pagbabalik sa PBA matapos magtala ng 24 points at 19 rebounds. Maganda rin ang simula ng kampanya ng TNT Tropang Giga kasunod ng pagpapalubog nila sa Northport Batang Pier 101-95. Sumandal ang kupunan sa nagbabalik nilang import na si Ronde Hollis Jefferson kasunod ng 32 points, 10 rebounds, 5 assists, 4 steals at 4 blocks. Bumilib ang netizens sa ipinamalas na talento ng isang grupo sa isang kainan. Paano ba naman? Sinabayan kasi nila ng kantahan ng pag-take out nila ng tirang pagkain. Ready, sing! Ang netizens tuloy, Jess Ruth, binalot ng malaanghel na awitin. Pinasadahan ng choir na ito ang kanilang piyesa na Bituing Walang Ningning habang nagsasyaron ng pagkain. Kwento ng uploader na si Daniel Binyalizo, kagagaling lang kasi nila noon mula sa Sunday worship nang dumaan sila sa isang fast food restaurant. Naisip daw nilang balutin ang kanilang tirang pagkain para iuwi sa kanilang fur babies. Dahil mahilig silang lahat kumanta, natripan nilang sabayan ng awitin ang kanilang pagbabalot. Napahanga naman ng ilang netizens, partida raw kasi. Busog pa sila habang kumakanta sa lagay na yan. Banat naman ng iba, nakakahiya tuloy. Mag-sharon ng pagkain kung sila ang kasabay. Oo nga. Pero kung ako yung may-ari ng kainan, go lang! Kanta lang kayo dyan. Para sa entertainment na rin ng ibang May vibrato pa eh. At yan, sinubukan ko kumanta. At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.